Sabado ngayon, kahapon, Biyernes, medyo naglaylo na si Karina. Dito tayo ngayon sa Sindol, San Felipe. Meron kasing nasirang coastal road, no? Bagong gawa lang tong coastal road na to, pero talagang nakita ko dun sa isang post sa Facebook, wasak talaga yung coastal road. Tignan natin kung ano yung state niya ngayon. Tara, magmarites tayo sa mga gawa ng gobyerno. Okay, malapit na tayo sa dagat. May nadaanan akong isang part dito, puntang coastal road dito sa Sindol, San Felipe. Ang ganda. Parang na-imagine ko kapag ka nagpatayo ka ng bahay dyan sa tuktok, nandun ang sunset, no? Sino kaya may-ari nito? Ang ganda ng bundok na to, Oburol. Ganda. Daming po. Kasama ko ngayon yung mga taga Zen, Zambales environmental, mga ano sila, mga advocates for the environment. Sila, sir. Sir, okay lang ba? Makikita kayo sa vlog ko? Pwede ko ba kayong tanungin ng mga few questions? Okay, pwede ko kayong introduce? Okay, mga sir, kasama ko po ngayon si Sir Edgar. Siya po ay isang advocate for environment. Zambales Ecological Network or Zen. Okay, yan po yung kanilang Facebook account. Check nyo. Alright, andito po kasi kami ngayon sa isang coastal area dito sa San Felipe, Sindol. Meron kasing nasirang project ng government dito, and apparently this project cost the government or the people's money around 100 million pesos. Okay. So ito ang nangyari sa proyekto nila, no? Tignan natin, di ba? Sometimes mapapaisip ka na lang, anong ginagawa ng gobyerno natin, di ba? Ganun na lang ba? Bara ba na lang ba yung kanilang diskarte? Ayan, no? Oh. Isipin niyo yan, 100 million yan, mga ma'am, mga sir. Yan, this is a 100 million peso government project. Yung mga parents ko taga rito talaga. Okay. Bakit, sir? Parang ang lapit naman na yata ng dagat, oh. Dati ba ganyan kalapit ang dagat dito? Hindi po. Medyo malayo po siya. Mga gaano po kalayo? Wala po siguro yung nagbabrown na yon? That was what year? Anong taon? Ito, last year lang to. Ganun lang ano nila. Hindi, yung ganong kalayo, anong taon po yon? Last year lang. Last year lang yon, ganong kalayo. Ibig sabihin, yung volume na nawala na buhangin dito sa coastal area na to, ganong kalaki. Ganun kalaki yan wala. Kami nagreklamo na po. Ang sabi po ng aming mayor, wala po siya magagawa dahil ito po isang national project. Yun po ang ginawa, ang sinabi ng mayor namin, na wala siya magagawa. Ito bang wala siyang magagawa? Nakita namin meron naman kasi nung that time, nung huli-huli na, kaya naman nila palang patigilin.
Ito, lahat po dito, puro resorts lahat yan. Resort po lahat yan. Lahat paikot ganun. Opo, resort po yan. Quebec. Quebec, itong Quebec, ano to, ginagawa pa lang? Hindi po, operational yan. Bakit parang ano, Ito, operational din to, resort din to eh. resort din to? Resort din po to. Wala na yung frontage niya. Wala na. Tapos yung Wala na. Yan, resort din yan. 3D. Hanggang sa may Natasha. Ito yung coastal beach doon. Andun po yung mga barko, ano? Ayan, no, nandiyan pa yung mga barko na yan. Yan ang dagat dito sa harap. Yan. Okay. Mula dito. Doon sila nagde-dredging yung area na yan. Yan. So ibig sabihin dyan nila hinukay palalim. Ngayon nung umulan, tumagon ngayon doon yung ibang buhangin. Lumiit dito sa harap. Hindi kinakabahan na yung mga resorts dito sa harapan. Stress sila ngayon. Stress sila. Ito pong lugar na to, matagal na nilang, kumbaga, ito yung naging issue before na nagkaroon ng dredging dito. 16 daw na barko ang sabay-sabay nagde-dredging dyan, non-stop. Sir, sa tingin nyo, isang barko, gaano karaming, ilang metric tons na? 7,400 metric tons ang isang barko. So these people, hindi lang sila basta nagprotesta. Meron din silang data. Yeah. So ito mga resorts to, no? Sayang oh. Masisira na to. Quebec. Swibik. Akala ko kanina Subic eh. Ayan. Okay. Ay grabe. Kawawa naman tong may-ari ng resort na to. Doon nang patay sana. Ha? Dito ba may daan? Saan? Ano tayo kanina? Andun tayo kanina. Okay. Anyway. Wow. Wala na. Wala na. Kaninong resort to? Pero nag-ooperate ito, no? O inabandon na rin? Inabandon na tong resort na to? Boss? Ano tong resort na to? Nag-ooperate pa? Hindi na? Nag-operate po ito. Naku, kawawa naman siya. Taga Bulacan ang may-ari nito. Cecil daw ang pangalan. Naku po. Iyak. Dumalaw daw ang ako. Ano sabi? Wow. Malayo sa tagat to. Malayo ito. Tapos may ginagawa pa doon. Hindi pa tapos. Wasak na yung harap niya. Okay. 16 na barko yan. Nakapalibot yan dito. 60. 16. 16. Oo. Ibig sabihin, ang isang barko, 7,000. Sabihin na natin 7,000 metric tons sa kinakarga. 70,000 yung 10. So, mga 100,000 metric tons araw-araw. Tama. Isang barko. 100,000 metric tons a day. 24/7 24/7. ang operation nila. So, ibig sabihin, kumakarga sila ng millions of hayop pa. Sa 10 araw lang, kung gaano sila katagal nag-operate. Tapos 29 na barko yung pinakamaraming monitor. Sa tingin mo, magkano ang na-generate na pera nun? Billions of pesos. Wow! Kita nyo naman, no? Unang bagyo pa lang po ito na dumaan dito sa Zambales. Si Karina, letter C pa lang tayo ngayon. Wala pa tayo sa letter O. Minsan inuubos pa niyan yung yung buong letra ng alphabet, di ba? Pucha, ano na mangyayari sa lugar na to? Sir, gaano ka na po katagal tubong sindol ka? Hindi ko, dahil wala ako. Gaano ka na po katagal dito? May 20 na, no? 20 years. Sir, ito. Kailan nyo nakitang ganito to? Huling nakitang ganito? Hindi na, ngayon lang. Ngayon lang to nangyari. Ngayon lang. Yun. Kasalay. Kasi ibig sabihin ito malalim na. Malalim na dyan. Oh. Kasi naubos eh, kinuha ng barko. Oh. Kinuha ng mga Chinese. Yan. Ilang years na kayo dito, kuya? Ha? Ilang years na kayo?
Mahigit 20 na. Mahigit 20 na. Ngayon nyo lang ito na-witness. Oo, ngayon lang ah. Ngayon lang Ngayon lang. nangyari to. Oo. Dati, Kawawa, hindi naman- kawawa naman. Ito, gano'n nakatagal pinapatayo yan? Ilang taon? Ilang? Hindi, mga isang taon pa lang yan. Isang taon pa. Ngayon, nakarataon lang ginagawa yan eh. Kung ikaw yung nagpapatayo niyan, boss, anong nararamdaman mo? Masakit ah. Masakit. Siyempre, pera yan eh. Lugi. Ha? Sakit, siyempre. Wala na bigla. Masakit, di ba? Oo ah. Nag-invest sila eh. Kala nila eh. Kala nila. Dito sila kikita eh. Oo nga. Yun mga kabutsibal, sino masakit na katotohanan? Binawi. Alam Diba? mo. Binawi na kalikasan. Oo. Ngayon, Hindi ba kabelo yung dagat? ito pong lugar na to, Napawin talaga. Pauwi talaga. nagge-generate na po ito ng income kasi may economy na to eh. Ibig sabihin, maganda na po ang turismo dito, may mga nag invest mula sa ibang lugar. Kapag sa isang lugar mo may nag invest na mga hindi taga rito, Bis kumikita. ibig sabihin may pumapasok na pera sa local economy. Binawal po nila nung may trading dito. Bawal ang mangista, bawal ang lumangoy. Bawal ka dyan sa tabing dagat dahil delikado nga. May advertisement sila na nakalagay doon na Paskil doon. pinagbabawal nilang mangisda, pinagbabawal nilang lumangoy. Pinakita na po ng kalikasan na ito na po siguro yung warning. Pag hindi pa natin halimbawa magkaroon ulit ng dredging na sinasabi nila, ibabalik daw nila ang dredging. Pero ito na po yung kasagutan. Kung ibabalik nila ang dredging, ito na po. Makikita nyo na pang kasagutan. Ayan po siya oh. Ayan po, hindi dapat kailangan talagang pakialaman ang dagat, ang kalikasan, hindi talaga dapat pakialaman. Ang kailangan sa kalikasan ay protektahan, pangalagaan, hindi abusuhin ng sino man. Kaya po ito isang aral na po itong kalikasan na ito. Ayan po ang magiging ano po, halintulad. Sa tingin mo, ang value ng property dito pareho pa rin sa dati? Wala na. Babagsak ngayon Baksak ng na po. itong harap na to. Ito, hindi niya na mabebenta to. Kahit ibenta niya to ng palugi, mahirapan na siyang ibenta to. Sa totoo lang, I'm sorry to tell you, pati sa may-ari no, ng mga properties dito. I'm sorry to tell them na yung property nila dito at this very moment in time, bagsak ang value. Diba? Ano yan? Kumbaga, bad investment. Sindol pa rin to mga kaibigan, ano? Ito yung karugtong ng kalsadang tinignan natin kanina doon. Yan na yun. Doon kami galing sa kabila eh. Kanina nandito yung mga taga DPWH. Yan, nalagyan na nila ng mga boulders, no? Kung saan na naman nila kinalgal yan. So ito ngayon ang project ng gobyerno natin na 100 million apparently. Wala na nangyari. Di ba? Kung makikita ninyo yung mga nag-invest ng resorts dito, Sea Place Campsite. Ang ganda, malaki yung kanilang investment, no? O, delikado yan kasi ano pa lang ngayon, July, meron pang papasok na maraming bagyo. So may tendency pa na makakalkal to. Pero mukhang okay naman, tinambakan talaga nila ng mga boulders para hindi na lumala. Pero itong area na to, bigay na to. Eventually, pati yung nagpapagawa doon kakainin na ng dagat. Yun o. Kasi mahirapan sila magtambak ng boulders doon eh. So ang tendency, kapag tumaas pa yung dagat, kakalkal pa yan doon. Kawawa naman. Bibigay na talaga.
100 million ano. Ito hindi na rin safe oh. Bakit? May crack na oh. Yan. Kita nyo yung hampas ng dagat. Kumbaga pakalma na yan ha. Pakalma na yan dagat na yan. Tignan nyo yung hampas. Diba? Nakakatakot ano. Pag may pumasok pa uli na mas malaking bagyo, pwede ngang alon humampas dito. Yan. So babagbagin niya to. Ewan ko lang itong mga bato, no? Kung kaya niyang bagbagin kasi pag pumasok ang alon dyan, yung mga crevice nito sa likod naman may buhangin yan eh. Buhangin tong likod nito eh. Pwedeng, alam mo na, hopefully sana itong mga tinambak nila dito mag hold up o mag last. Sa tingin mo kaya niya tigilan yung pagkain dito? Kaya nung ginawa nila? Kaya naman siguro Oo. sa malalaki na to eh. So, Siyempre kinakabahan kami sir, siyempre baka makakuha rin yung buwan namin, duty namin at saka mga iba yung tinitirahan namin. well, hopefully sana mag-hold yung nilagay nilang mga bato dyan. Oo, sana mag-hold. Panangga pa rin yung Ano po ba itong property na bili nyo? Mana pa to. Ha? At simula lang po yan dahil kasi dredging eh. Oo. Tinan nyo ang linasin. Ang linasin na hindi na dredging. Tinan mo, oh, makikita mo dyan yung buhangin nasa kwan pa rin. Kasi nung hindi naman tayo na dredging, kahit na wala itong coastal, kwan pa rin tayo eh. Malayo Safe ang pa rin. dagat. Oo, malayo pa rin dagat kasi doon pa lang sa malaot, may bitak na yan dahil sa babaw ng dagat. Pero nung nagsimula nung na-dredging yan, lumalim, ano pang magiging harangan niya? Wala na. Nag-cause na siya ng Nag-cause na talaga kumbaga ng yung- erosion. Lumalim eh. Lumalim. Paano sila nakapag-dredging dito, sir? Ano sir eh. Nung Ano bang sinasabi nila dapat saan sila magde-dredging? Maloma Mount of Maloma River. Yung nasa drone shots ko kanina Oh, doon. yun nandun sa O yung may ginawang tulay doon. Oo. Yung may kalsada rin. Oo. Doon dapat ang dredging nila Doon dapat pakyat. ang dredging, pakyat. Okay. Ngayon, ang nangyari ngayon, hindi nangyari yun eh. Dito mismo sa tapat ng Jeros Resort. Yan mismo. Ibig sabihin, itong span na nasira na Kaya to. tayo nasira na yan. Ayan. Diyan sa tapat Diyan na nakatapat na yan yung mga yan. Yan barko. yung mga barko. Kaya doon hindi naapektuhan kasi walang nakatapat na barko doon. Wala. Ito ang magiging solusyon dito. Ito talaga, ito na ang solusyon. Tatambakan na talaga nila ng boulders yan. Wala nang ibang solusyon dyan, bro. Sira na yung ano, Diba? dito, tourism. Ang problema, malalim yung doon, yung lalim nitong dagat na to, hindi na magiging kagaya dati to. Tama. Ganito na to. Hindi na babalik sa Hindi na babalik sa dati to kasi nga kinuha na nila yung buhangin. Eto No? na yun. Hindi, pag kalmado naman to, maganda naman eh. Siguro, ano na, parang gagawa ka na ng hagdanan mo. Gagawa ka ng hagdanan. Pag kalmado naman yan, maganda. Kaso hindi ka na makapag-surf kagaya doon. Tama. Di ba? Pag humuba na yung bagyo, magkakaroon na naman ng buhangin yan. Tapos nandito to. Oo, nandito to. Yun ang magiging problema niya. Ito po yung nung hindi pa nagkakaganito. Napakaraming bumibisita rito ng mga taga-ibang lugar. Bus ang pumaparada rito. Ngayon tapos, ito pang nangyari sa kalsada na nasira na worth magkano to? 100 million. Wala. Grabe. Sobrang permission talagang ginawa nila sa mga taga rito. Sir, pwede ba isang malutong na mura? Ayun lang. After here sa Sindol, pupunta po kami dito sa Linasin para makita yung difference nung merong nakatapat nung pinagdredgingan at saka hindi. Kasi itong area na to dito sa Sindol, sabi nga nila 16 na barko ang nasa harap ng dagat. And then consequently, coincidentally,
yung tapat nun ay yun yung nasira na kalsada ngayon. Yun yung kinain ng alon ngayon dito, papunta dito. Okay. Ngayon makikita naman natin dito sa part ng linasin, yung difference sa ambay nila, no, na hindi nagkaroon ng dredging sa tapat. Ang ganda ng lugar natin, ano. Palabas na kami ng papunta na kami sa linasin, ano. Ano kaya to, parang ospital. Okay, tatawid po kami dun sa kabila. Ayan, coastal road yan. Kadugtong po yan nung nasira, no? Titignan namin. Ko-compare natin ngayon doon dun sa may mga nakatapat na barko. Dito wala. Boss, dito walang barko nakatapat dito, no? Wala po. Okay, so yan, makikita natin yung diferensya ngayon ng dalawa versus ito na walang barkong tumapat na nag-dredging doon sa may mga barkong tumapat na nag-dredging. Okay. Resort ba to? Wala siyang beachfront, ano? Ilog front. Pwede pang paliguan to? Pwede maligo dito? Pwede mo madilim, madumi yan. Personal lang. Ang ganda, ah. Ano na rin, bumibigay na rin yung eco-link kung familiar ka. Bumibigay na yung Yung sa end rin ng coastal road kasi mali din yung ginawa nila. anong nag-dredging din ba doon? Nag-dredging din sila rin. Okay. So, ibig sabihin nakatikim pala ng dredging tong coastal area ng... Ay, hindi naman totally, hanggang doon lang sila. Hanggang sa dun may- lang. Oo. Kasi ano lang sila, alam mo yung malaki, ano bang tawag doon? Yung sa available. Ay, hindi ako ano, yung parang crane na malaki lang, yung ganon. Tapos nagkakarga sila sa Conveyor. mga barge. Oo. Yung conveyor. Unlike doon na, di ba, Barko na mismo sumisipsip. Oo, kaya kawawa Hmm. talaga sila dito. Oo. Pero matagal rin sila dito, kaya marami rin nalunod sa amin Hmm. dyan. Ganda dyan. Lalo sa tiyaw po eh. Mabalik. Yun lang. Hindi magpasundo na naman kami. Hindi tawid tayo tapos magkano lang tayo, abot na lang. Sige. Malalim ba yan? Medyo. Alright. Dito na saan tayo dumaan dyan mamaya. Kaya sa tulay. Oh, bukas yung ano, may mga gate din yan dun sa taas. Ay, 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 ay. Ang hirap naman. May kami at drone. Andun yung drone eh. Doon ako papalipad mamaya. Ah, doon na. Magbi-video na lang ako dito. Okay. Ito na po yung coastal road. Kung mapapansin ninyo, meron mga nakatira dito, ano? Ano po ito? Pag-aari nila. Eh di nung dinaanan sila ng coastal road, nabawasan yung kanilang pag-aari. Oh. Sir, ito po kayo ang may-ari dito. Okay. Ano po ito, tax deck? Hindi pa po, bali, ano pa lang po, Rights. rights pa lang. Right, so, pero matagal na kayo nakapwesto dito. Simula pa nung nangingisda kayo. Pero mangingisda po kayo. Oh. Ano masasabi niyo po nung nagkaroon ng coastal road dito? Nakatulong ba? Napaganda, boss. Napaganda. Napaganda kasi ito yung pinaka-breaker na ng tubig eh. Hindi na Oo. siya umaabot dito. Okay. Pero kung dito noon, napayagan sila dito mag-dredging, dito masisira. Kasi saan ba kukuha ng lupa yung bubutasin nila? Dito yung Oo. Ito yung karugtong, ha. Doon tayo galing, no? Oo. Yan, doon po kami galing. Ayos lang dito. Ito yung karugtong. Mapapansin niyo malayo pa ang buhangin. Ayan, no? Tignan mo, ang hina, no? Oo. Hindi, kasi yung tubig, yung alon, doon pa lang basag na. Oo. Pagdating Oo. dito, mahina na siya eh. Tingnan mo yung nangyari sa TikTok, grabe, no? Sa gilid na siya pumuputok eh. Oo, dahil wala nang buhangin doon, banda. Malalim siya banda doon, boss. Yung alon, siyempre,
Dito na- Hindi kagaya nito, yung lalim umabot na dito, lumapit na yung malalim dito. Ay, doon sa bandang laot, mababaw yon. Oo. Tapos dito sa bandang ganito, medyo malalim. Hindi, yung pinag-dredgingan. Ay, Wala. yung doon sa kanila, buo pa lang siya. Hindi, wala nang brake. Ibig sabihin, hindi na siya napipreno. Dahil, hindi kagaya nito, ito kasi pa ganun eh, tas diretso na naman, mababaw, di ba? Hindi kagaya doon sa may dinredging, Mismong bagsak agad. bagsak niya dito sa gilid na. Sa gilid na yung bagsak niya. So obviously kaya ito bang kalsada na to, boss? Dati, ganyan din kaluwag yung buhangin doon. Ay, doon sa dagdag ano, mga 50 meters lang yan. 50 meters lang yata na. Oo, mga 50. Yan, yung pinanggalingan natin, Sindol. Oo. Parang hanggang ano, lampas ng konti sa kawayan na yan. Okay. Mahaba pa rin sana. Mahaba. Tayo. Maitim ang buhangin dito. Mabigat. Dahil ito po yung tinatawag nilang black sand. Iron ore. High quality. No? Kapag ito naihiwalay nyo sa buhangin by magnet, you get the pure iron ore. So konti na lang ang kailangan na proseso, may bakal ka na. Magkano binigay na damage dito? 750,000. 750,000. 900. 950,000. Anong violation nila? Papadala ko sa'yo. 21 violations lahat yun. 21 violation, 950,000 lang. Tapos magkano kaya kinita nila? Mga 100 milyon ano? Lagpas. Nagpass. Hanggang doon, susundan nila yung flow ng water. Ibig sabihin pala, etong coastal road na to, walang makakadaan ngayon talaga ng sasakyan dito. Wala. Di ba? Wala nga tayo na doon dumaan. Oo. Ang silbi na lang niya ngayon ay para siyang seawall. Di ba? Seawall. Patuyan ng daing. Pero mapapansin niyo, tignan niyo, nagbabakod na sila oh. Alam niyo kung bakit nagbabakod sila? Pinapakita na nila yung kanilang talagang ito sa amin to, kahit wala sila diyan. Kasi mahal ang value na ngayon ng beach lot. Ano binibenta yun? Yung ganito lang sa, Yan, ito magkano to? parang nasa 600. Ano ka paano pupuntahan yan? Papagawa ka ng tulay galing doon. Bibili ka rin ng property mo doon. Yung balsa. Tsaka bibili ka dapat ng property mo doon. Para meron kang jump off point papunta dito, no? Wala naman kung ano natin, wala nang abis naman. Ay, tulay oh. Wow, ano to? Ito na yung kay Batinga. Saan ang kanilang point of access? Doon? May tulay sila? May ano sila dyan, may mga lots sila dyan, tapat. Resort ba to? For rent? Oo, it's resort. For rent? Nice. Nasin Tropsy Resort. Ito ba yung Linasin Tropsy Resort? Kay Novada. May tulay sila. Okay. Hello po. Linasin Tropsy pa rin po ba ito? Saan po pwedeng makitawid? Lalabas po kami doon sa... Okay. Marami. Opo. So ito part po ng Linasin Tropsy Resort. Ayan oh. Galing kami doon ano sa taas kanina. Sa ayan yung coastal road, part ng coastal road. Galing kami diyan. So dito merong resort dito,
Actually, nakapag-check-in na kami dito before. Nung bago pa lang to. May swimming pool doon, di ba? Hindi lang ako nakatawid dito. Oo. Oo. Okay, ngayon may tulay sila papunta doon. So if you're going to buy a property here, dapat bumili ka rin ng property doon sa kabila. Oh. Ayan, meron silang tulay patawid do. Pwede rin yata doon sa kabila, no? Hindi, ayan lang naman, no? Oo. Ang daming ano, oh. Ang daming ano, oh. Tapos gumagalaw. SpongeBob doon dyan yata. Ano meron? Bakit tumataas agad ang tubig? Nag-high tide sir. Ha? Ang bilis, ha? Oo. Oh. Parang gumagalaw yung ano, yung tulay. Oh. Maraming matatarap na isda dito ano. Okay. So yeah, may tulay sila patawid doon. Tapos meron pa rin silang small island dito. Ganda. Yung kabila, anong tulay yun? Yan. O meron silang 3 tulay actually, no? So ito yung Linasin Trapsi. Andun yata yung motor natin, ano? Sa kabila sir. Sa dulo pa. So lalabas pa tayo dito. Oo. Tama, nakapag ano na kami dito. Nakapag celebrate na kami dito noon. Day tour lang. May day tour kayo, di ba? Oo. Ito ang Linasin Trapsi. Dito po sa Linasin, San Felipe. Sitio Linasin. Sitio Linasin. Barangay Singa. Magandang tanghali po. Isa tong resort na to sa favorite family destination dito sa Zambales. Pampamilya kasi talaga to eh. Ayan, adjourn na tayo. Maraming salamat po. Again, pakisuportahan po yung Zambales Ecological Network. No? Ang advocacy nila ay pigilan yung mga activities na mga pagkasira ng mga kalikasan, mga aktibidades na may kinalaman sa pagkasira ng kalikasan. Kagaya yan, yung pinuntahan namin kanina, yung coastal road, di ba? Double whammy nangyari, ano? Nasira yung coastal road, tapos naapektuhan ang turismo sa Barangay Sindol. So yun, ang video na to para lang naman sa awareness po ng mga viewers natin, di ba? Nasa property vlogging ako, so isa na to para maihatid ko sa kanila kung ano yung din yung mga ibang nangyayari dito. Is it still worth na makabili ng beachfront sa Barangay Sindol, di ba? Para nakita nyo bumagsak na yung mga values ng properties, tapos bumagsak ang turismo. So malaking impact yun sa kabuhayan ng mga tao doon. Unang naapektuhan doon yung mga mangingisda. Okay, so again, mga boss, maraming salamat. Si Sir Ricky. Salamat din po. Edgar. Sir Edgar. Okay, once again, Region po ang inyong host sa Butcher Wals TV.
Thank you.